Isang isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po, November 10. Dahil ito po talagang napakahiwaga. Sana'y maunawaan niyo ko. Hindi ko po kayang ipaliwanag pag ako po'y inuutusan. Kaya kung sakali man po na ako merong napipilantik, huwag niyo pong mamasamain ito. Pakinggan niyo po kung alin po ang tama. Kasi ako po, hangad ko lang po yung makatulong sa tao. Dahil naririto po ang mga tao na mga umiiyak at dumadaing sa akin sa kanilang karamdaman. Kaya ako po nagbibigay pasintabi sa inyo na ang akin pong nalalaman dapat ko pong isiwalat sa inyo nang ito po maintindihan niyo kung ano nararapat. Sa akin pong mga karanasan, napakarami po. Kung ano po ang edad kong 8 dekada, 8 dekada rin po ang aking karanasan. Dahil naranasan ko rin po ang sumakit ang tiyan na napanganakan. Ngayon, bilang ako po may isang mother pa rin na narito. Tayo po lahat pala kinakailangan meron din kaprasong sikretong nalalaman. Kahit na po tayo hindi naghilot, hindi po tayo nagkamadrona, hindi po tayo nag-nurses. Kasi po, nag-emergency po na inabutan ng panganganak, sumakit po ang tiyan nasa sasakyan. Ngayon, ang ginawa ko po, pinahiga ko po, ibinaba ko po sa at binigyan ko po ng lunas. Kaya ko lang po sinabi ito ganito. Kung sakali man po naaabot sa inyo ang kayo ma-emergency, nasa bundok, nasa sasakyan, nasa lalo kung buntis kayo, kinakailangan po magre-ready kayo ng alcohol, bulak, panaling pisi, isang boteng maliit na Cosmos. Kasi ito pong aking ipaliliwanag sa inyo, ngayon lang kayo makakarinig ng ganito. Ang babae po sumakit po ang tiyan buntis. Ngayon, anong oras po? Alas 3 ng umaga. Ang ginawa po, pinatihaya ko po. Pagkatapos po nito, yung pala pong bata, hindi na aatras. Yung po lalabas talaga. Harangan man na sibat, lalabas. Ganito po ang ibig ko sabihin. Pag kayo buntis at kayo dadayo, may dala po kayong panali sa pusod. Ang wari mo po, lalabas na po ang bata. Uuna po yung nakataob yun, babatakin pong ganyan babatakin pong ganyan yung pinakababa. Lalabas na po yung bata. Pagkatapos po, eto na po ang pista. Lumabas na po ang bata, lumalabas na po ang dugo. Nasa pinig na po ako. Ang ginawa ko po, kumuha po ako ng sambote at inasar ko po sa bibig lang ito. Hindi po dapat na huminga kasi lalataga inunan. Ngayon po, itong aking pinamumulat sa inyo, kailangan po na malaman ng marami. Kasi po, hindi naman po lahat ng katok natin pakikinggan tayo ng hospital, mga doktor, lalo kung gabi na, marami pong proseso. Ngayon, ito po palang panganganak ng tao, ito-continuous ko po ito ang ating pag-uusapan. Ito po pala, pag nanaog po yung bata, lalabas na po ang napakaraming dugo. Pagkatapos po, yung polo po, kasunod na po yung inunan. Ngayon po, yung bote, ipasak nyo po sa bigibig. Yung po bang kahit na po yung iniinom na, yung coke na plastic, iyansan nyo po. Para po hindi makataob yung inunan, lumatag. Ngayon, kinakailangan din po na maging malakas ang loob ninyo, awa ng Diyos. Kasi po, para po mahiwalay, yung po pala, puputulan po ang pusod ng ganyan ng 1.5 minutes. Ngayon, yung po pusod na yon, ia-actual nyo po doon sa bibigyan nyo lang po ng 1/2 inches para po pag namaga. Yan. At ito po, doble tali po ang kinakailangan. Isang malalim po ang aking ipinaliliwanag sa kapwa ko tao. Kasi po, itong mga nadidiscover ko na ito, palagay ko, ngayon ako lang po ang meron nito. Sa bagay po, mahina na po ako.
Ngayon, hindi ko po maiwasan pag ang mga tao po ay dumadaluhong sa akin. Kahit po ako natutulog, kinakatok po nila ako. Kaya lang po, dito sa aking lugar, ako po, pinipilit ko po silang magsipaglangis ng niyog. Kaya kung kayo po ay nanonood sa Facebook, hindi ko po sinabi na kayo ay pumunta sa akin at bumili kayo ng langis. Ang sabi ko po, kung talagang kayo nanonood ng Facebook ko at YouTube channel, kailangan po na pag pumunta kayo, may dala na kayo sa akin 2 Gina langis. Lalo-lalo na po pag sa bato, lalo-lalo na po pag sa diabetes, lalo-lalo na po sa colon cancer. Ito po, sa colon cancer, ang kailangan pong gamitin nito 3. Dahil ang gagamitan po nito, water bottle. Ngayon, dahil ito po, ito na naman, hindi basta-basta po matatrabaho. Kaya nga po, ano ginagawa ko sa inyo? Isang magandang paliwanag na kung umabot sa inyo, hindi po yata maganda yung namatay ang tao nakapila-pila ay puro colon. Ito po, kinakailangan po na may langis kayo. 3 beses isang taon, iinom po kayo ng 8 kutsara. Ang ibig sabihin po noon, yung pong mga bakterya doon, nalalangisan nyo, hindi po magiging cake. Kasi po, pag ito po naging cake na, mamamagana po sa labasan po ng dumi, kasama po yun sa ihi. Kaya kung ako man po sa mga experience ko, na kinakailangan na magkaroon kayo ng liwanag. Kapag po kayo inabot sa kabundukan, natuklaw po kayo ng alupong, natuklaw po kayo ng ipis, natuklaw po kayo ng pusa, natuklaw kayo ng aso. Ako po may nalalaman, emergency po. Pag po sa aso, ganito po, magsindi kayong 2 palitong posporo, itapan niyo pong ganyan yan. Pag po yun dumikit, ibig sabihin po may kamandag. Huwag niyo pong alisin, pabayaan mo doon. Ha? Ngayon, kung sakali po kayo nakaahon na mga 2 araw, pwede niyo pong pa-injection na yan. Kasi po, kaya nga po tayo may medisina na ibinigay ang Diyos. Kinakailangan po agapan natin ang ating katawan lupa. Kasi pare-parehas lang po tayong pupunta doon sa kamatayan. Una-una lang po tayo. Kaya kung ako man po sa araw na ito, agis ng November, ito pong aking mga binigay ng Diyos na karanasan, ibinabahagi ko lamang po kayo para po hindi naman kayo lubhang magkamit ng luha. Kasi po, kapag ang nanganak inabutan, iyan po'y mamamatay na. Lalatag na po muna. Ngayon po, sa akin pong kaalaman, meron pong first aid dyan. Pag kayo po buntis na kayo dadayo, dapat po malaman nyo, may dala po kayong panali, may dala po kayong gunting, may dala po kayong lampin, may dala po kayong mga palanggana, may telbo bottle. Kasi agapan nyo po yung magaganap kasi iyan pong buhay. Kaya lang po mahalaga yan, binigyan tayo ng isang buhay, kinakailangan pong ating mahalin ang lahat ng bagay. At saka po, halimbawa mo po, meron pong piksa po, ito po, alisto po kayo, piksa na. Tuturuan ko po yung mga taong nasa malayo na kailangan po, mo po, piksa yan, piksa. Huwag po kayong puputol ng ganun pa-opera. Puro pa quits lang po ngayon. Pag po tumapo ng dugo niyan, tapo na po. Wari mo po, may diabetes po. Ha? Wari po, nangingitim na yung paa. Kundritan nyo lang po ng yan, lalabas na po yan. Ang nyo pong gagamitin alcohol, betadine, at saka po, doon po sa mga naililigtas ko sa diabetes po, blade lang po ang kalapat niyan. Pero, uulitin ko ulit sa inyo, kahit ako nahihirapan na magsalita, huwag po kayong o-opera na paputol. Huwag po paputol. Puro po pa-diretso. Wari mo po, meron kayo dito sa, may tagyawat kayo. Ang gagawin niyo po, alkoholan niyo po yun. Pag ganyan po, pa-quits lang po ganyan. Kasi po iyan po ang lalason sa inyo. Kaya po maraming napuputol ang paa, natalisod, na lahat, natinit, natetano. Ang akin pong binibigay sa ngayon agap. Kaya marami pong salamat at saka po
natin itutuloy ang lahat ng ano. Narito po ang aking isang pasyente na, Kuya, taga saan ka? Kayo. Dito, mapikipit ka dito. Taga saan ka po? Taga Quezon Province po ako. O, ba't ka nakarating dito? Ay nakita ko po sa Facebook na si Mother pa rin na nagpagaling ng mga may sakit. At salamat nga po at ako po tumungo dito, sinama ko po yung kapatid ko na pumunta rito kila Mother pa rin. At ito nga po, dumating po ako ay dito ay ano po, medyo masama pa po ang pagkaramdam ko at yung maga po yung aking paa ay gumanda na po ang pakiramdam ko. Nagpapasalamat nga po at si Mother pa rin ay makabandag nga po ang kanyang paggagamot. At ako po yung nalabis na nagpapasalamat. Salamat po sa Diyos. Salamat din po. Alam niyo po ba, hindi ko po kayang ipaliwanag ang aking nakikita. Kaya kung sakali man po na ako hindi naman po ako adalentadong tao. Kaya lang po, labis-labis po ang aking kasiyahan pag po ako'y nakapagliligtas ng puputulin ang paa. Alam niyo po ba ang ginawa ko lang? Nilabatiba ko po. Pagkatapos po, pinainom ko po ng langis. Tapos po, bumili po kami ng 50 pesos na asin. Nagpakulo po ako ng tubig na may asin. Nang matutuhan ko po yon, ang ginawa ko po, pinauwi ko na po sila. Ayoko na rin po nang tumanggap ng mapakaraming tao dito. Siyempre po, naguguluhan ako, nais ko rin katahimikan. Ngayon po nang bumalik sa akin, heto na po, dati po lulugo-lugo. Ngayon po'y malakas na at hindi na mapuputol ang paa. Palakpakan niyo po. Kaya po, yung mga mapuputol ang paa dyan, kahit po hindi nyo ako makamit dito sa St. Joseph Chapel, langgasin nyo po ng 5 beses maghapon ang inyong paa with towel, asin na tubig, kulong tubig. Uminom kayo ng langis para kayo dumimi ng dumimi. Ngayon, hindi po ba kayo nagagalak na maduktungan ng inyong buhay na sa pamamagitan ng paniniwala ninyo? O sabihin mo, Kuya, hindi mo ako makakalimutan. Hindi ko po makakalimutan si Mother pa rin. Salamat po sa Diyos. Okay. Sila po, 10 taon. Tingnan niyo po, 10 punta lang po dito noon. Maganda na po. Ngayon po, pangalawang punta, tapos na po sila. Kaya po dito, pag kayo'y ready, may dala kayong tuwalya, huwag niyo nang isipin ng kung ano-ano. Basta po dito, ang aking hindi po ako nagre-reseta. Hindi po ako ng tubig na kulo po. Lalo sa kagat ng aso, kagat po ng iyan po may pamaraan. Hindi po nyo kayang pulutin yan. Iyan po binubulong sa akin. Kaya kung may mga tao man po na para bang ang aking pagpapakasakit nagiging masama pa. Nalulungkot po ako. Dahil naghahabol po ng buhay yung iba't nagdadasal, umiiyak. Ngayon, kung medyo magiging nakakalungkot, syempre po, warin mo po ba, nasasaktan na ako. Syempre po, magiging masigasig pa ako. Pero ang ginawa ko po, lumaban po ako. Alam niyo po, sinabi ko, mahal ko ang kapwa ko tao sa aking nalalaman. Kasi nais ko lamang po na malaman nila yung nalalaman ko at wala na pong makapagsasabi sa kanila ng aking lahat na naging karanasan. Kaya ngayon, ito pong aking nalalaman na ito'y pambihira. Ako po 80 years old na sa December 21. Kaya po kung sino man ang may gusto, pwede po akong makausap. Nariyan po ang number ko. Lalo na po yung namiligro po na talagang sa diabetes po. Si Kuya po noon natatakot po akong humipo. Ngayon po, eto na. At eto, salamat Kuya. Eto po yung diabetes. Ito pong babae nito, sakit sa bato. Diabetes ka ba? Hindi. Gusto pong dialysis. Okay. Pero hindi pa. Kaya po ako nagpunta agad dito nang malaman ko nga ang inyong paggagamot hindi ako nagdalawang isip. At para sabi ko, ayaw ko na madadialysis. Kasi po, mahirap din para yun akong utay-utay yung papatayin nun. Wala pong natagal. Kaya po salamat sa Panginoon at ngayon,
hindi na po ako nahihilo, yung lagi ako nagkaka-vertigo. Yung parang humihingal. Kaunting lakad lang humihingal. Yun po ang aking nararamdaman nung ako ay mataas ang kriya. Kaya po, ngayon naman po ay maayos na ang aking pakiramdam. Palakpakan niya. Alam niyo po, sige. Hindi ko po makakalimutan si Nanay Paring Okay. sa mga tulong niyang ginawa sa amin. Salamat po. Okay, salamat din. Kaya lang po, ang natutuwa ko po ibalita sa inyo, mga kababayan po. Kasi po, ang dinidibdib ko po dito, yung mga arkila. 10,000, 12,000, 15,000, lulog mo na galing sa malayo. Kaya nga po dito, ang akin pong pagpapakasalan isang pagmamahal. Kung makukuha ko po ng pagpapayo, lahat, susundin lang po ninyo ko. Kasi medyo po ako wala na rin ginagawa kundi matulog. Nakita niyo po, hindi na po ako ganong nagpe-Facebook. Ngayon po, napilitan po ako dito dahil ito po isang maganda pong karanasan. At saka nga po yung aking balita sa inyo sa panganganak na kailangan po pala na pag-emergency, ang mga tao may nalalaman din kung sasakay sa tricycle at bibiyahe, magdala ng alcohol, magdala ng panali, magdala po ng gunting. Kasi po, dapat po yan ay mahiwalay na, magawa po ng first aid. Kaya po itong aking ibinalita sa umagang ito, hindi po isang kayamuan ng pagbabalita. Isa pong paghugot ng buhay, pagtulong po ito. Kasi po, hindi po lahat tayo aabot sa pagpunta po sa lahat ng hospital. Nakita niyo po ngayon ang ating pera, dahop na dahop tayo. Kaya isang maligayang pagbati po ang aking ibinigay. Pagmumungkahi, lalong na po yung may mga tagyawat, may mga bukol-bukol, yung po mga may diabetes. Alam niyo po yon, buklatin niyo lang po ito. Basta po, wari mo, namumuo po yung dugo. Kudlitan niyo po ng gano'n para po tumapon yung itim na dugo. Kapag po kasi tumapon yan, hindi na po mapuputol ang paa niyo. Kaya isang lakas loob po ito. Hindi niyo po pwedeng gawin sa iba. Kayo po mismo tinuruan ko kasi po ito buhay, medicine without practice. Ang akin po ito sasabihin ko po sa inyo, utos lang po. At siguro po marahil sa aking edad neto 80 anyos na, siguro hindi niyo namamasamain yung aking iniiwanang pagpapayo sa kapwa ko tao, lalong-lalo po na yung mga may pulmonary na sakit sa puso. Yung po sakit sa puso, yung po, wari mo may inaatake, huwag po agad tatawa kayo ng sasakyan. Ang gawin niyo po, kumuha kayo ng kutsara, lamas-lamasin niyo ito. Kumuha pa kayo ng yelo, sunungan niyo po ng yelo itong ulo. Kumuha po kayong kaprasong yelo, sundutin niyo po sa puwit na aalsa po yung magigising po kayo. At huwag niyong pababayaan kasi marami po ngayon inaatake. Iiwanan yung inaatake. Pagbalik po, patay na. Kinakailangan po nito, damuntingin natin, ihiga natin. Hindi yung ang inaapuran ninyo yung sasakyan, nasa karsada. Hindi po tama yun. Kaya akin po, pagmamalasakit lamang po, isa pong pagmamahal sa kapwa ko tao. Ngayon, ate, anong masasabi mo sa kapwa mo? Ang masasabi ko lang po, kung sila ay may nararamdaman, ay huwag po silang mag-alala. Nandito po si Nanay pa rin. Okay. Ito naman po ang aking masasabi. Ito po. Kaya ko po sasabihin ito para po maliwanagan. Sila po, nandumayo dito, dandayuhan po sila dito, kulang po sila sa pera. Ito pong mga gagamitin nila namin maraming kailangan. Alam niyo po, sinabi ko, Kuya, gagamutin ko kayo, papaluwalan ko kayo. Meron ako nakareserba dito. Pagbabalik nyo lang ibigay nyo. Ginamot ko na po sila kahit wala po. Kaya po ang tangi kong magsasabi sa inyo, wag na po tayong wag na po tayong ibig ko sabihin wag na tayong nagbigay ng pagdurusa, paghatol sa kapwa-tao. Kasi po ang aking buhay binigay ko na sa tao. Kaya po kung sakali ba't may makaririnig ng aking sinasabi, ito pong aking panggagamot bulong ng Diyos. Hindi ko po masasabi na ako po'y nagdudunong-dunungan. Sa totoo lang po, ako po'y hilahod na. Mula po noong 1985 hanggang ngayon, ang bakterya ko pong nakuha sa tao, isang barko na.
Eh, yan po ba sa barko na yan magdurusa pa ang mother pa rin, nasaan naman po ang puso nyo? Dapat nga po, kayo po'y mahal ko, ewan ko lang kung ako'y mamahalin nyo. Kaya po ako nagpapaliwanag, sana kung may makararating man sa inyo na ganiri ganon. Ala po akong hangad, ang hangad ko po'y makatulong. Dito po, sabi ko po, eto po, biniro ko, huwag nyo lang akong pababayaan ng pongkan, konting ubas kasi yung bakterya kong nakukuha na yan, pag nakuha ko, hindi na ako makakain. Kaya, totoo po, pag nakuha ko po yung bakterya, maghapon na po ako hindi kumakain. Kaya ako pinagpapaliwanag sa inyo na sana pagtulong-tulungan natin yakapin ang aking iiwanan na ito na hindi po isang pagdudunong-dunungan. Tama nga po, hindi ako nag-aral. Pero ito po'y mabilisan na bigay para raw sa mga walang magagawa. Ito po kasi na pumupunta dito, kinikindatan ng Diyos. Hindi po ang lahat ng tao ay naniniwala sa isang katulad ko. Palakpakan nyo. Hindi po. Ito po kung saan binubulungan sila na may makikita kayo dong matandang mother pa rin. Ayan, kagaya po nila. Ngayon, maraming salamat sa iyo, ha. Bye-bye. Uling punta nyo na, 2 beses. Palakpakan nyo, 2 beses. Ang punta dito. Bakterya lang yan. O bakit kayo naririto mga anak? Kayo. Dito ka. Bakit kayo naririto, anak? Kasi po, nalaman ko na magaling po kayong manggagamot, si Mother pa rin. Kaya dinala ko yung kapatid ko dito, may stroke at may mayuma. Kaya dito ko siya inilapit sa inyo. Okay. Palakpakan nyo. Dito sila. Sige. Maraming salamat po at nagkikita ko kayo sa Facebook. Okay. Salamat din. Oo. Salamat din. Ngayon, ganito yun. Kasi yung mayoma, nagkakaroon ng bakterya sa loob. Ngayon, yung kirot na ganyan. Ngayon, huwag kayo masyado na may naramdaman lang kumiroten. Ako po, kung ano na inisip. Ngayon, hindi nyo ba alam, nung ako manganak, nung panahon ng araw, walang hospital. Puro hilot lang yan. Ngayon, itong tubig na kulo, napakagaling sa bakterya. Kaya ang aking masasabi sa inyo, mga kapatid kong minamahal, naririto, malaki nagagawa ng tubig na may asin. Malaki nagagawa nung naririnig nyo sa akin. Pero huwag nyong gagawin sa iba, hayaan mo silang manood sa Facebook. Kasi baka hindi niya tamaan yung gagawin niya, magka-problema. Basta kung halimbawa man, maligaya ako na iniwanan ko sa inyo ang aking nalalaman, huwag kayong magdudunong-dunungan. Ako naririto na nagsasabi sa inyo na ang mga patunay na gumagaling na tao sa asin, sa ganire. Pero iyon hindi sa lahat, mga kapatid. Kaya kung sakali man, una sa lahat, kapag kayo may nararamdaman, ang uunahin nyo, pupunta kayo sa doktor para pasilip nyo kung ano yan at saka kayo gumawa ng duktong-duktong na mga gagawin. Kaya nga tayo may doktor, kinakailangan na iyan isang gunin nyo kung ano nararapat. Nakita nyo ngayon, hindi tayo makabibili ng gamot kung wala reseta ang doktor. Kaya ngayon, hindi masama ang umagap sa karamdaman. Kaya isang magandang umaga po. Kung sakali man po na ako madalang ng mag-Facebook, talaga pong pinipilit ko na lamang po kayo. At ang sunod ko pong okasyon sa December 21. Marahil po, marami akong nagmamahal sa akin na hindi na nila ako nakikita sa Facebook. Kasi po, hala na po akong ginawa kung di matulog. Pero pag po, may kumatok na tao, dilat na po ang taenga ko, dilat na pati mata ko kahit malabo. Maraming salamat po sa lahat na mga napunta dito. Hindi ko kayo makakalimutan. Kaya nga lang po, ganito pala ang buhay. Ba't po kaya ganun? Ang tao, nagsama kayo ng napakatagal na. Hindi sinasabing mabait. Pero pag po namatay na, sasabihin po, ang bait-bait. Kung kailan po patay na at wala na po ang tao, saka po sinasabing mabait. Kaya po ako sana naririto, no? Bilang ako'y mother pa rin. Marinig ko lang po sana yung mabait, yung konting buti. Okay po, maraming salamat sa inyo at babay na po. Manggagamot na po tayo sa pamamagitan ng paliwanag po. Hindi po lahat dito ng ginagamot may gastos. Dito po, ang may gastos, yung po colon cancer, iyan po talagang ginagastosan po yan ng mga gamit. Hindi naman po pwedeng luma ang gamitin po.
puro umiit sa lupong bago. At saka po, hindi po ba naman nakalulungkot na yung lupa, ipasa mo pa ulit yun. Hindi po pagtulong yun. Kasi po, yung pagsasamantala, mga kapatid. Di ba kayo, kumalak pa kayo, di ba kayo puro bago ang binagbag sa inyo? Kasi kayo. O, di po puro bago? Opo. Ang ginawa ko po, mga kapatid, sabi ko po, sige, 3 araw niyong gawin yan. Iuwi niyo na ito, huwag na kayo pumunta dito at malaki gastos. Inuwi po nila Labatiba, sinala lang po naglabatiba. Kaya ngayon po, bibisitahin ko na lang po sila. Kaya kayo pong pupunta dito, syempre, ready ka konting pera. Pwedeng wala, pwedeng meron. Ito po ang gastos. Ito po, kayo maglalangis, ha? Hindi po ako nagpapainom ng langis ko kasi po pag tumalab, ang langis sa katawan ng tao, hihilab, lalagnatin, lalabas po bakterya. Babay na lang po. Sa muling pagkikita natin.